Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news. Hala, nagkasagutan na Bam Aquino at Trillanes. Nako, Tulfo Brothers bumanat na. VP Sara, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, inilagay po natin dito sa thumbnail natin, no? Team Sinuka, kampante sa pagkapanalo. O yan mga kababayan, kasi dahil nga po dito sa kanilang mga naging statement, tatlo po ang ating babasahing statement, no? Coming from the Team Sinuka or yung senatorial candidates ng administrasyon. Una po si Erwin Tulfo, Tito Soto at si Manny Pacquiao. Ito mga kababayan kasi nangampanya po sila sa Davao na kung saan baluarte po ng mga Duterte. So ito po, bago natin basahin, ito po ay balita mula sa News 5. Sabi po dito sa kanilang sa laman ng kanilang balita, Kilala man ang Davao bilang baluarte ng mga Duterte. Baliwala umano ito sa mga senatorial bets ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na nangampanya sa probinsya noong Sabado, February 15. Giit ng Alyansa, mas importanteng maikot ang ng mga kandidato sa mas maraming lugar para ipaliwanag ang kanilang nagawa at gagawin pa. Talaga ba? May ganun ba? Ha? Or kailangan nyo malibot ang buong Pilipinas para siraan ang nakaraang administrasyon? Nako. Ha? Higit na mas importante rin, nila ang legacy ang iniwan nila sa probinsya. Okay. Anong legacy yan? Okay, ha? Ito, basahin po natin mula po kay Erwin Tulfo. Mga kababayan, ito po. Sabi niya po dito, yung sinabi ninyo na this is a territory o baluarte ng Duterte, sabi niya, I am from Davao Oriental, no? We have that yung mga tao will decide. We hope, yun. Sabi niya, we hope that yung mga tao will decide. Hindi naman kami mapapahiya sa alyansa. Nagtrabaho, nagperform, may ginawa rin naman kami. So yan mga kabayan, no? Taga Davao Oriental pala ito si Erwin Tulfo. Hoy, kayong mga taga Davao Oriental, kilala nyo ba si Erwin Tulfo? Ha? Iboto nyo raw siya kasi nagtatrabaho, nagperform din naman daw sila. O ano po yung trabaho? Ano po yung trinabaho nyo? Ano po yung pinerform ninyo? Ang tanong, di ba? Sige nga, pakipaliwanag yung mga pinerform at trinabaho ninyo. Erwin Tulfo. Di ba? Yan po ang isa. Ang pangalawa naman po, ito naman po si Soto, Tito Soto. Sabi niya po, as far as baluarte is concerned, senatorial ito. No, sabi niya senatorial ito. You get 30% of the votes nationwide, you win 100%. You will be in the magic 12. Getting 35% from Davao, it's a big thing already. You don't need that much. If one-on-one ang pinag-uusapan, mabigat ang baluarte. So, kabado ka, no? Ha? Sabi niya, senatorial naman ito, hindi naman ito presidential, no? Kaya makakuha lang kami dyan ng 35%, nasa Magic 12 daw sila. Hoy, kayong mga taga Mindanao, yan, no? 35% lang daw sa inyong, wag nyo na, gawin nyo ng 0%. Nang di na umasa, baka masaktan no?
O yan mga kababayan. Ang last naman po natin, aba ito ang matindi. Napakahaba po ng sinabi. O yan po. O. Sabi naman po ni Manny Pacquiao, ang importante ay ang mga ligasiya na iniwan. Ano kayang ligasiya na iwan nila? Ha? May ligasiya ba kayong ginawa? Ha? Parang wala naman eh. Boxing. Yon. Palakpakan po natin. We really owe that much, no? Sa inyo. Manny Pacquiao sa larangan ng boxing kasi ikaw talaga nag-excel ka talaga dyan. You're the best, no? Pagdating po sa boxing. Pasalamat kami sa iyo dyan, but I think politics is not your legacy. Di ba? Boxing, oo, pero legacy mo ng boxing. Pero sa politika, I think nagkakamali ka po, Manny Pacquiao, no? If you think na legacy, may ginawa kang legacy, no? Dito sa politics, wala pong nakikitang ganun ang ordinaryong Pilipino sa inyo. Bago sa nakikita po ng ordinaryong Pilipino dito kay Manny Pacquiao ay walang prinsipyo. Manggagamit, walang prinsipyo, ano pa? Lahat na siguro na. Well, anyway. So, yan pong tatlo ang kanilang parang kampante talaga sila na iboboto sila ng Mindanao, no? Okay, kayong mga taga Mindanao, mag-ano nga kayo, mag-comment nga kayo kung anong nararamdaman ninyo dito sa tatlong ito. Pasok ba itong tatlong ito sa puso ninyo? Or pasok itong tatlong ito sa inidoro ninyo? Okay, mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment nyo na lang at eto na nga. Nako, eto, may girian, nagkasagutan. Bam Aquino at Trillanes, eto, pakinggan po natin. At Tulfo Brothers, bumanat din, eto. Sa pagitan po ni Bam Aquino at saka ni Sonny Trillanes, talagang mainit na rin po si Sonny Trillanes sa mga kasama niya dati sa dilawan niya. Sabi po ni Bam Aquino, eto po, malaki po ang posibilidad talaga no, na naramdaman nila yung galit ng mga tao sa impeachment. Sabi po ni Bam Aquino, palagay ko issue siya sa mga politiko. Yung tungkol po to sa impeachment, no? Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing ako sa Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Hindi daw po issue yung impeachment sa ating mga kababayan. Sinagot naman po yan ni Sonny Trillanes, issue ng politiko, lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan. At higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito. Kaya wag mong mamaliitin itong issue na to ng impeachment kasi napaka-importanteng issue to para sa aming mga magdalo. Kawawa naman si Bam Aquino. Yung Hindi, sa totoo lang, talaga bang magdalo talaga ang ano dyan? Baka ikaw lang, Trillanes, no? Kasi nung nag-rally po ang magdalo, mga senior citizen naman ang umattend eh. Hindi naman mga sundalo. Di ba? Hindi mga retired, hindi mga ano. Mga senior citizen po, nagalit pa nga yung iba kasi hindi po nabigyan ng 1K. Di ba? Tapos sasabihin mo, malaking bagay ito para sa mga magdalo. Eh, sa'yo lang. No? Baka sa'yo lang at ikaw lang ang nakikinabang. Ha? Ang dami nyo pa naman nung nag-rally kayo, no? konting boto nila, mababawasan pa yata, no? Mawawala pa yata yung boto ng Magdalo dito po kay Bam Aquino. Magkakaalyansa po yan. Ganyan talaga politika. Yung Lenny Magic, wag na natin pag-usapan yan. Okay, ito po yung mga uri ng mga kakampi ni BBM, no? Yung isa ubod ng yabang si Eric Sylvester Tulfo na hindi raw po siya masaya na siya po ay number 1 palagi. Mas gusto niya po na pasok lahat ng 12. Imposible naman yung sinasabi mo, Erich. No? Panay kahambugan lang kayo. Ito naman. Okay lang yan, no, mga kabayan. Number 1 siya sa mga survey. Sa survey lang naman yan eh. No? Hindi pa yan ang totoong judgment. Ang totoong judgment, darating din tayo dyan. At doon ka, no? Kung sakaling makapasok ka man, doon ka maging masaya. Pero dito ngayon, sa mga survey na ito, nako, baka binayaran pa nga yung iba dyan eh. Ang kanyang kapatid, nagpahayag po si Ben Tulfo na ayaw daw po ni Ben Tulfo sa dynasty. Kahit sino pa raw.
kalagitnaan na po ng panunungkulan ni BBM, panay-paninisi pa rin. Wala pa rin pong maipakitang proyekto. Pero nakakatawa po itong mga, balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, totoo po yun. Panay hangin lang po itong mga tulpo. Sabi po ni Ben Tulfo, kahit sino pa raw po ang tamaan, siya po, ito, against ako sa political dynasty. Kumbaga, against ako doon sa mga dinastiya. Let's get it straight. Against ako dyan. Tamaan kung sino ang tatamaan. Pero ipasa yan sa batas. Alam nyo, mga kapatid, etong mga salitaan ganito. Salitaan po ito ng una, hindi niya po nauunawaan yung meaning ng dynasty. Di ba? Kung against ka talaga sa political dynasty, yun lang, kinakailangan lang nila lagyan ng ano no? Lagyan lang ng tamaan na ang dapat tamaan. Parang mga ganun yan, no? Na So, eto lang mga kababayan, no? Nai-imagine nyo po ba kung for example lang manalo po itong mga tulpo na ito at maging tatlo ang tulpo dyan sa Senado? Ano lang ang mangyayari? Baka, sabi ko nga nung last vlog, baka magpataasan lang ito ng ihi, no? Magyabangan lang ito. Ay hindi. Etong gawin. Ay hindi. Di ba? Ano parang boses na nila ang maririnig ng taong bayan sa Senado. Tatlo Tatlong boses ng mga mayayabang. Oh. Ang tanong, papayag ba ang taong bayan? Na maging tatlo kayo? Yun lang, 'di ba? Okay lang naman, wala namang problema tumakbo kayo kahit pa lahat kayong mga tulpo kung may natitira pang tulpo sa inyo 'di ba? Patakbuhin niyo na. against siya sa political dynasty. Ako, hindi ko po masasabi na against ako sa political dynasty. Kasi sinusuportahan ko mga Duterte. Kung Duterte forever, wala po akong problema. Di ba? Ganun po yun. Kung ang kinakatwiran mo, may mga pamilya naman na maayos maglingkod, hindi ka against sa political dynasty. Dalawa lang po yan. Ang dynasty po, pag sinabing political dynasty, ito problema ko kay Ben Tulfo. Napakalinaw po ng meaning ng dynasty. Di ba? Sige, tignan natin yung political dynasty kung ano meaning niyan. I-google natin. Political family, also referred as political dynasty, is family in which multiple members are involved in politics, particularly electoral politics. O, di ba? Simple lang po yan. Ang ibig pong sabihin ng political dynasty, maraming kapamilya mo ang involved sa politika. Lalo na, iba po yung dynasty na namamana di ba? Ito po, involved kayo sa politika, tumatakbo kayo, kaya political dynasty ang tawag. Kaya kita sinasabihan na ipokrito kasama si Erwin. Kasi si Erwin, number 1 na, hindi pa raw siya masaya. Gusto mong sabihin na malungkot ka dahil number 1 ka? Napaka-peke mo naman. No? Tulfo not happy with survey leader tag, says he wants all 12 Alyansa bets to win. Yung iba, mapasama lang sa top 15, tuwan-tuwa na. Ikaw, number 1 ka lagi, hindi ka pa masaya. So, hindi siya masaya kasi gusto niya lahat po ng senatorial bets, no? Ng nagang administrasyon ay makapasok dyan sa mga sorbe-sorbe na yan. Well, anyway, papasok naman talaga kayong kayong 12. Papasok naman talaga kayo. Kaso nga lang, kabaliktaran sa ngayon sa mga sorbe ngayon. Kabaliktaran po ang mangyayari sa inyo. Akala nyo siguro dahil nangunguna kayo sa sorbe, yun na talaga. Hindi naman yan, hindi naman eleksyon. At saka ilang tao ba ang nag-participate dyan? 1 million? 2 million? Kahit pa sabihin natin kalahati, no? Ang nag-participate na magbumoto, hindi nga 1,000 lang yata yung sinorbe nila no? At puro pa mga bayan. Di parang niloloko mo lang din sarili mo. Huwag ka mag-assume, masasaktan ka talaga. Okay, yung kapatid niya naman, against daw siya sa political dynasty, pero hindi yata naunawaan yung political dynasty. Kung pakikinggan mo si Ben Tulfo, yung paliwanag niya, meron daw siyang sariling
Ang problema, may definition siya ng sarili ng political dynasty. Ako po, kung Duterte po pag-uusapan, ako ganito no? Binuboto ng tao yung mga yan. Kung kahit po ba magkakapamilya kayo, kung ayaw na sa pamilya nyo, di ba? O, lugi lang yung mga gustong po, ang lugi lang dyan, yung mga gustong maglingkod kasi mahirap tibagin yung dynasty talaga, lalo na sa mga lokal. Pero kinakabahan ako dito sa definition ni Ben Tulfo ng dynasty. Sa kanya, para matawag na political dynasty, may baluarte. Sila naman daw mga Tulfo, wala naman daw baluarte dahil national level sila. So, anong uri po ng mga senador yung iluluklok natin dyan na may sariling definisyon ng mga bagay-bagay? Di po ba? Sa definition ko. Pagdating ng mga debate yan, mali ka dyan. Ito ang definition ko. Sarili kong definition to. Sabi niya, very practical daw yung definition niya. So, maging ganun pa man, mga kabayan, please don't. No? Ha? Mapapaano tayo, sabi ni President Duterte, mapapasama tayo, di ba? Mapapasama tayo dyan, mga kabayan, kaya wag na lang natin subukan. Wag na nating subukan, no? Kasi nasubukan na natin yung isa, wala rin namang nagawa sa mga investigasyon at mukhang nabayaran lang. Di ba? Kung magdadagdag pa tayo ng dalawa, di aksaya lang yan ng papasweldo natin, no? Tapos gagawin lang negosyo. Di doon na lang po tayo sa talagang mapapakinabangan ng mga ordinaryong Pilipino. Ito, wala naman sigurong kapakipakinabang yung taong bayan dito, no? Sila ang makikinabang sa taong bayan, no? Sila ang nakikinabang sa taong bayan. You know what I mean, no? Sa mga ginagawa nila. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kabayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw na tao.